Na-trade din si Kevin Durant mula Suns papuntang Houston Rockets kapalit ni Jalen Green, Dillon Brooks 2025 number 10 pick at 5 second rounder. Sabi ng mga fans online, lugi daw doon ang Rockets sa trade. Ang talo talaga doon sa trade itong mga sumusunod, gaya ng Orlando Magic. Hindi naman sila kasali doon pero natalo sila sa trade dahil multiple first round pick ang binigay nila sa Memphis para kay Desmond Bane. Yung isa pa, yung gaya ni Luka na isa sa best player at si Kevin Durant na isa din sa best player na originally hindi naman talaga siya yung tinitrade ng Suns kaso nagtampo. Ang nakuha lang ng team na naging kapartner nila sa trade, isang first rounder. Ang isa pang natalo sa trade na yon, Miami Heat, dahil ang gusto ng Suns na makuha sa deal kasama si Hakes, Jovic, Highsmith, number 20 pick at ilang draft asset. Yun ang hinihingi ng Suns sa Miami Heat. Pareho silang mainit kaya hindi rin nagkasundo. Ang original offer kasi ng Miami kasama si Wiggins, Rushier, Duncan Robinson. Kaya sila natalo doon dahil ilang star player na ang hindi nakuha ng Miami na tinatarget nila. Ayaw ding ibigay ng Miami sa Suns si Kelly Oubre at yung multiple draft picks. Ang isa pa doon si Commissioner Adam Silver dahil kasabay ng trade ni Kevin Durant yung Game 7, nalipat yung atensyon dito kay Kevin Durant trade. Ang Suns at Rockets may tuturing kasing panalo sa trade na yon. So trade lang to hindi yung season nila next year. Dahil nakuha ng Suns si Jalen Green, mapipilitan si Bradley Beal na magpa-trade dahil pareho sila ng position. Nung sila ang magkakasama ni KD, nasa point guard position si Booker at si Beal naman number 2. Dalawa na ngayon ang nasa shooting guard. Magiging effective si Green sa number 2 kaysa ilagay siya sa number 3 para lang mapagbigyan itong si Bradley Beal. Isa pa, panalo rin doon si Bradley Beal dahil si Kevin Durant ang tinrade at napababa niya pa yung value ni KD. Lumalabas na si KD yung gustong umalis ng Suns. Si Bradley Beal iti-trade talaga ng Suns or kaya iba-buy out. May no trade clause kasi itong si Beal. Makakapamili siya ng team na pwede niyang puntahan. Pero sa ngayon, no choice na siya dahil iba-buy out din naman siya kung hindi siya pumayag. Doon pa papasok si Jalen Green. Eligible siya sa contract extension ngayong off-season. Kahit na trade siya, panalo pa rin kung i-retain siya ng Phoenix kasama si Devin Booker. Isa pa doon, may intention din di umano ang Suns na i-trade siya para makakuha pa ng ibang asset. Sa Houston naman, na-retain nila si Sengun, Smith, Amen Thompson, Cam Whitmore at si Reed Shepard na originally expected papalit sa position ni Green. Na-retain ng Houston ang kanilang mga core player. Yung number 10 pick ng Rockets na mapupunta sa Suns, sa Phoenix naman talaga yun. Parang binalik lang ng Houston. Yung number 10 pick pa na yun na mapupunta sa Suns, ito rin yung binigay nila sa Brooklyn Nets para kay KD na ang ginawa ng Brooklyn nakipag-swap sa Houston noong 2024. Ang game changer sa Rockets kung i-decline ng Houston ang club option ni Van Fleet dahil lagpas na sila sa first tax apron, limitado agad sila doon dahil kay KD. Nasa 3 million na lang din bago mag second tax apron. Base kasi sa Rockets, makikipag-negotiate sila kay Van Fleet na ibaba ang kontrata niya dahil willing naman si Van Fleet na magstay. Kung ibaba ni Van Fleet yung kontrata niya, malaking impact yun sa Houston. May 7 second rounder at 6 na first rounder pa ang Rockets. Hindi nakasama dito yung 2025. Yung 5 binigay nila, madali nila mababawi yun kesa first rounder ang ibinigay. Makukonsider na 1-year rental lang si Kevin Durant. Expiring contract pa siya. Hindi pa alam kung ano ang gagawin ng Houston. Kung bibigyan ba siya ng kontrata or magpapababa ng kontrata katulad ng ginawa ni Harden. Dahil sa 2026 off-season, marami dong bigating free agent. Nakadepende nga lang kung sino ang pipirma ngayong taon at naka-align pa yung kontrata na yon sa Houston. Pero ang pinaka-big winner talaga sa trade na yan si Kevin Durant pa rin dahil napunta siya sa isang contender na team na naghahanap ng missing piece sa lineup nila. Tulad lang ng ginawa ng Thunder, si Caruso lang pala ang kulang. Dito naman sa Rockets, meron pang mga paparating na potential draft pick at nakuha nila si KD na maituturing na bargain yung trade na yon. Balak din naman kasing i-trade ng Rockets si Jalen Green dahil nga sa pending contract niya. May report din doon na may intensyong i-extend ng Rockets itong si Kevin Durant. Nagbuckles pa ako doon Sabi nga ng isang scout, si Kevin Durant pangparami na lang ng benta ng jersey ng isang team. Ang Houston kahit number 4 team sila sa buong NBA last season, pang number 20 naman sila pagdating sa attendance. At least makakabawi man lang doon ang Rockets.